nireregla pa? O naku, Nay, malinaw, nireregla pa. malinaw ha. At nalulungkot. Oh, Minsan sa isang taon, pwede sumipin mo sa akin. Pag di tama kabalik sa Congress, oh. pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Naku, magsasarado na daw ang opisina NATO. Naku, yari kayo dyan. Magsasarado na opisina NATO. Mga kandidato ng alyansa ng mga mambubudol, nagkakanya-kanya na ho. Kita nyo naman ho mga kababayan, hindi ho Pag-ilis na, magandang itong si Tommy Janko dito sa video na to. Pero bago mo lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga no mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media. Itong video na to ng isang kandidato, hindi ho natin malaman kung saan ba kumakandidato to. Kung saan bahagi man ng Pilipinas kumakandidato tong mama na to, pumila na kayo, yung mga single mom na rin. Ito pala yung tinutukoy nitong si Madam Pamela kanina. Nanonood tayo ng Tertor kanina Umilit na naman yung tambutso nitong si Madam Pamela Tapos meron siyang nabanggit na merong kandidato na nagsasalita ng ganito. Hindi, para sa mga nito sa mga kung sino man nakakakilala dito sa mama na to. Sir, anak ng tokwa, kung mahilig ho kayo sa single mom, huwag nyo na ho silang idamay sa kampanya. Ibang klase ito, pakinggan nyo, kayo na humusga, baka kung ano po masabi natin dito kay Sir. Isang Ito. taon, ang mga solo parent na babae, na nireregla pa? Oh, naku. Nay, malinaw, nireregla pa. Malinaw ha. At nalulungkot. Oh. Minsan sa isang taon, pwede sumipin mo sa akin. Ito, anong klase ka Brad? Kadiri ka, Brad. Di kaya nagkaka-STD itong mama. Basta nire-re. Ang bihira pagka nga naman tinamahan ka ng mga sintu-sintong mga politiko, no? O yung mga yung mga single parents. Basta mga single mom, basta rinireg. Kadiri. Ayan Kanino ba naka-line up to? Sigurado sa sa administration. Ano ba tinitira mo, sir? Single mo? Anong nagtawa talay? Yun ang interesado, magpalista na ako dito sa mesa magiging. Ha? Minsan sa isang Kung yung kita ang bayuda sa kanya si... mo? Ay, nakorta. Oo, 200 ko man. Ibang level na ako yung mga pulis. Kung yung kitang maluslo sa mga congressman, ayuda pinamimigay nila, ito kay Sir Siping sa mga single. Sir, hinay ka sa mga pinagagawa mo nyo na yan, ha? Baka kuyugin ka ng mga kababayan. Hindi na uuso yung ayuda, yung bigas-bigas, yung pera-pera, hindi uuso dito kay Sir yun. Ang kay Sir, talaga sisipingin niya ho kayo. Once a year, meron ho kayong libre. Dito tayo mga kababayan, kay Nograles, ibang klase naman. Ayan, anong masasabi niya doon sa doon sa kandidato na yun? Iba ho yung mga pinapangako niya, pero sa tingin ko naman sa lahat ng pangako, yun matutupad niya, no? Ewan ko lang pagkatapos ng pagkatapos ng termino mo, sa tingin ko putut pa. Matindi ho dito mga kababayan. Meron pa ang tawag dito, meron pang requirement. Hindi, mapagod vibes natin yun. Wala ano magagawa natin? Para doon sa mga kung saan man kumakampanya yung mama na, huwag niyong iboto yan. Ubusas. Eto, kaya seryoso na tayo. Seryoso na ho tayo. Dito ho tayo kay Mix Nograles. Pambihira talaga. Ibang klase ho mga pinapangako nitong mga nitong mga kandidato ng administrasyon. Ngayon ho,
kung dati ginamit ho nilang pambili ng boto ang ayuda, yung ibang mga kandidato, din natin sinasabi yung si Mix ha, o ginagamit nila para sa advantage nila ang ayuda, ngayon naman ho mga kababayan, ginagamit na ho nila, pinangtatakot na nila yung ayuda na yan. Pakinggan ho ninyo itong si Mix Ang Nograles. realidad na to, pag di na makabalik sa Congress, Oh. pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Nako, mag-asasarado na daw ang opisina nato. Nako, yari kayo dyan. Magsasarado ng opisina nato. Di ba? Tinatakot niya na ho yung mga taga First District, no? Pagka hindi nakabalik ang mga Nograles, pagka ganito-ganyan, magsasara opisina ng... Nako, yari tayo dyan, madam. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Wala nang plataforma. Bullshit na yan. Wala na akong plataforma. Pinangtatakot na lang ako. Pagka hindi ako nakabalik sa Kongreso, yari kayo, wala na. Sarado na mga assistants. Diba? Hindi una, ngayong mga panahon na to, yung mga kandidato, hindi kagaya ng panahon ni Tatay Digong, build. Diba? Yung talagang kahit pa paano makakaasa ng progreso yung mga tao. Pero dito ho mga kababayan, wala na ho silang pinapangako. Yung mga kandidato ngayon, sinasabi na lang nila, pagka hindi ako nakabalik, wala. Sarado opisina, wala nang assistance. Yan ho ang pinangangalandakan ng mga kandidato ngayon. Ngayong panahon nitong si Marcos Jr., ang ibinibida ho nila, hindi kung ano yung magagawa nila, kung ano yung maibibigay nilang ayuda. Anak ng Petrang Garapata talaga. Pagka nga naman talaga, kung yung kanina, hindi natin malaman kung dati bang artista ng Viva Max, tapos natanggal siya, tapos ngayon, lahat na lang ng single mom, gusto niyang, binibigyan niya ng privilege. Ito naman nung si Mix Nograles, wala na hong plataforma. Rektang ayuda na ho. Kaya red flag na ho yan mga kababayan. Sa mga kandidatong tumatakbo, mapa-congressman yan, mapa-mayor man yan, kung wala hong linalatag na plataforma at kung yan walang humpay na ayuda ang di ba, ibinibida, naku, red flag na ho kagad yan. Kasi yung mga kandidato natin, napakasusulido ng mga plataforma nila. Si Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Yung oversight function ng Kongreso. Ano pa? Yung presyo ng kuryente, presyo ng pagkain. Ito si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, bababaan ang threshold pagdating sa plunder, di ba? Mga makakasuhan ng plunder, di na 50 million. Pagka 5 pesos na lang, plunder mga agad yan, di ba? Ang gaganda ho, solidong-solido ho yung mga plataforma ng mga kandidato natin. Kaya itong mga kandidato ng administration, siyempre kahit hindi ho natin ipalabas dyan itong si Congressman Pulong Duterte, matik na ho yun. No? Automatic na ho yun. Kahit basta Duterte, ito sigurado ko sa inyo mga kababayan, basta Duterte, hindi magnanakaw. Yan ang atin yan. Basta Duterte, hindi magnanakaw. At hindi ho nila sisirain yung apelido na pinaganda nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang milyones lang yan. Walang katapat na halaga para sa mga Duterte na to, yung dignidad, yung prinsipyong ipinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, erekta na ho tayo dito kay Toby Tiangco. Huwag ka na malungkot, Beshi. Okay lang yan. Nakikita rin ho kasi nila, nag-aangatan sa survey yung mga kandidato natin. Halimbawa yan si Contante, pang number 11 to 12 na. Si Atty. Jimmy Bondok, pang number 13 na ho. Si Atty. Vic Rodriguez, pang number 14 to 15 na ho. Habang yung mga kandidato nila, yung palong-palong, akala mo magna number 1 siya sa pagka-senador. Itong si Erwin Dolpo, ano ho siya ngayon, nangungulelat siya dito kay Senator Christopher Po. Inuna kasi habang yan ang problema pagka inuuna yabang. Ito, pakinggan natin itong si Toby Tiangco. Yan na lang, ilan na lang ho sila. Bakit nyo naman pinaka-focus dito kay
kay Abalos. O yan, sarap po, sarap to, Brad. O, sabay lunok. Ilan na